Matapos ang masusing pag-aaral ng Development Budget Coordination Committee o DBCC, nagdesisyon ito na huwag munang ipatigil ang paniningil sa excise taxes sa diesel at gasoline. Kasunod ito ng naging desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suspindihin ang ipinapataw na excise taxes sa liquefied petroleum products o LPG at kerosene. Ang DBCC kasama ang Uplift Committee ang nagdedetermina at nagbibigay ng rekomendasyon kay Pangulong Marcos ukol sa suspensyon o pagbawas sa ipinapataw na excise taxes sa produktong petrolyo. Sa pahayag na inilabas ni Finance Secretary Frederick Go, nakita ng DBCC na kahit tanggalin ang excise taxes ay maliit lamang ang mangyayaring pagbaba sa presyo ng gasolina at diesel. Ibig sabihin, hindi rin gaanong mararamdaman ang pagbaba ng presyo nito dahil sa galaw ng merkado. Ayon kay Finance Undersecretary Carlo Fermin Adriano, mas pinili ng gobyerno na bigyan ng subsidiya ang apektadong sektor sa pagtaas ng diesel kaysa tanggalin ang excise tax. Ito ay sa pamamagitan ng inilunsad na 10 pesos per liter na subsidiya sa mga pampublikong sasakyan. For that one, if you take a look at the excise on diesel, it's only 6 pesos per liter. And given the price increase of diesel pre-war na more or less 100 pesos, the 6 pesos decrease in that context is relatively small. That's why the ABCC, in coordination with the other agencies, particularly DOE and DOTR, decided to provide 10 peso discount instead of 6. And this 10 peso discount will be targeted, particularly for the most affected sectors. Paliwanag pa ng DOF, karamihan rin anya sa gumagamit ng diesel ay mga pinakamayayaman. Bukod pa rito, ang kita mula sa excise tax sa diesel at gasoline ay ipantutulong rin anya sa iba pang apektadong sektor tulad ng mga nasa middle income class. Ngayon, ang sinasabi po natin, kuwari, tanggalin po natin yung excise, kuwari sa diesel. Karamihan po ng nagbabayad ng excise based on consumption, pinakamaraming nagkukonsume nito at hence pinakamalaking nagbabayad ng tax nito ay yung pinakamayaman. So kung tanggalin natin to, we had 50 billion pesos. So meron tayong 50 billion na hindi maibibigay na tulong sa mga vulnerable at middle income classes. Yun po ang implikasyon nito. Kaya po ang direction po natin ngayon for now is targeted. Unahin po natin na yung most vulnerable, but that doesn't mean that we will not provide for the others, particularly the middle income classes. Ayon kay Yusek Adriano, kada buwan ay irerepaso nila ang mga pulisiya na ito at maaaring magbago depende sa sitwasyon. Ipaubayan na lamang ng DOF kay Pangulong Marcos ang anunsyo ng iba pang tulong ng gobyerno sa iba pang sektor na apektado ng patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.